Kamusta mga kaibigan? Ako si Pinoy Mr. Nightmare at dala ko sa inyo ang mga tunay na kwentong katatakutan na siguradong magpapapikit sa inyo o baka magpapuyat. Pero bago natin simulan, sabihin nyo nga sa comments, saan kayo nanonood ngayon at anong oras na diyan? Huwag kalimutang i-like ang video na to at mag-subscribe sa channel. Ang bayan ng San Roque ay isang liblib na pamayanan sa gilid ng karagatan. Halos nakalimutan na ng panahon at hindi pa gaanong nararating ng modernization. Ang mga bahay doon ay gawa sa pinatuyong kahoy at pawid na tila nakatayo ng matagal na panahon, at ang tanging kabuhayan ng mga residente ay ang pangingisda na ipinapasa mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon. Ang hangin doon ay laging may dalang amoy ng asin at lumang dagat na tila nagdadala rin ng mga kwento ng nakaraan, at ang tunog ng alon ay ang tanging musikang naririnig sa gabi, isang malungkot na melodiya na tila nagpapahiwatig ng mga lihim na nakatago sa lalim. Ito ang pinili ni Leo, Clara, Ben at Sarah para sa kanilang summer getaway. Isang lugar na malayo sa ingay ng syudad kung saan maaari silang mag-disconnect at mag-relax at makaranas ng tunay na katahimikan. Ngunit ang San Roque ay may sariling mga lihim na matagal nang nakatago sa ilalim ng dagat na naghihintay na matuklasan. Si Leo, ang leader ng grupo, ay isang adventurous na maninisid na may kakaibang hilig sa mga lumang kwento at mga alamat. Ang kanyang mga mata ay laging naghahanap ng bagong adventure at ang kanyang isip ay laging puno ng kuryosidad. Si Clara, ang kanyang kasintahan, ay isang praktikal na babae, ngunit may malalim na paggalang sa mga alamat at mga pamahiin ng mga matatanda. Siya ang laging nagpapaalala kay Leo na mag-ingat. Si Ben, ang photographer ng grupo, ay laging naghahanap ng perpektong kuha kahit pa sa pinakamadilim na sulok, at ang kanyang kamera ay laging handa. At si Sarah, ang pinakabata at pinakamahiyain sa grupo, ay madalas na nakakaramdam ng mga bagay na hindi nakikita ng iba, at ang kanyang mga premonition ay madalas na nagiging totoo. Ang ganda dito, Leo, bulong ni Clara habang nakatanaw sila sa malawak na karagatan mula sa balkonahe ng kanilang inarkilang bahay. Ang bahay ay luma, ngunit malinis at may tanaw sa dagat na tila nag-aanyaya. Parang walang problema sa mundo, ang payapa. Sana nga, Clara, sagot ni Leo. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa dagat na tila may hinahanap. Narinig ko ang mga kwento tungkol sa lumubog na barko dito, ang Perlas ng Silangan. Sabi-sabi, puno raw yun ng ginto at mga kayamanan, at may sumpa na bumabalot sa sinumang magtatangkang galawin ito. Ang kanyang boses ay puno ng pagkasabik at kuryosidad. Kinagabihan, habang kumakain sila ng sariwang isda na inihanda ng kanilang inarkilang caretaker, napansin nilang may isang matandang mangingisda na nakaupo sa gilid ng dalampasigan, nakatitig sa dagat. Ang kanyang mukha ay puno ng kulubot, na tila bawat kulubot ay may kwento, at ang kanyang mga mata ay tila nakakita na ng maraming bagay, mabuti at masama. Ang kanyang presensya ay tila nagbibigay ng kakaibang bigat sa hangin.
Lolo, may alam po ba kayo sa perlas ng silangan? Tanong ni Leo na may kuryosidad habang lumalapit sa matandang mangingisda. Ang matandang mangingisda, si Lolo Pilo, ay dahan-dahang lumingon. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatitig kay Leo. Ang perlas ng silangan, iyan ay hindi dapat ginagalaw binata. Ang dagat ay may sariling mga lihim at ang mga lihim na iyon ay dapat na manatiling nakatago. Maraming kaluluwa ang nalunod doon at ang kanilang mga espiritu ay nagbabantay sa barko. Sila ay naghahanap ng kapayapaan at ang sino mang magtatangkang galawin ang kanilang pahingahan ay magdadala ng sumpa sa kanyang sarili. Ang kanyang boses ay malalim at puno ng babala. Nang hindi pinansin ni Leo ang babala, ang kanyang isip ay nakatuon sa mga kayamanan at sa adventure. Sa sumunod na mga araw, gumamit siya ng kanyang diving gear at nagsimulang maghanap sa ilalim ng dagat. Ang tubig sa San Roque ay malinaw at ang mga koral ay makulay na tila isang hardin sa ilalim ng tubig, ngunit may kakaibang lamig sa ilalim na tila may isang hindi nakikitang presensya. Sa ikatlong araw ng kanyang paghahanap, natagpuan niya ang isang lumang kahoy na kahon na nakabaon sa buhangin na tila matagal nang nakatago. Nang buksan niya ito, bumungad sa kanya ang isang lumang kompas na tila gawa sa tanso, isang gintong singsing na may kakaibang disenyo at isang sulat na nakasulat sa lumang papel na tila galing pa sa nakaraan at halos nabubulok na. Natagpuan ko, sigaw ni Leo habang umaahon mula sa tubig. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkasabik at pagkapanalo. Ang mga gamit mula sa perlas ng silangan, ito ang simula ng ating adventure. Ngunit si Sarah na nakatayo sa dalampasigan ay nakaramdam ng matinding lamig na tumagos sa kanyang buto. Nakita niya ang isang anino na tila sumama kay Leo mula sa tubig. Isang anino na may hugis ng isang babae na may mahabang buhok na lumulutang at ang kanyang mga mata ay walang buhay. Ang anino ay tila nakakapit kay Leo na tila isang linta. Leo, may sumama sa iyo, bulong ni Sarah. Ang kanyang boses ay nanginginig at puno ng takot. Isang babae mula sa ilalim ng dagat. Hindi pinansin ni Leo ang babala. Ang kanyang atensyon ay nakatuon sa mga bagay na kanyang natagpuan. Ang sulat ay nakasulat sa lumang Espanyol at nagkukwento tungkol sa isang trahedya, isang paglalakbay na nauwi sa paglubog ng barko dahil sa isang malakas na bagyo at ang pagkawala ng lahat ng sakay kasama ang isang babaeng nagngangalang Catalina na ang kanyang singsing ay ang singsing na natagpuan ni Leo. Mayroon ding babala tungkol sa isang sumpa ng dagat na bumabalot sa barko at sa sino mang magtatangkang galawin ang mga kayamanan nito na tila nagbibigay ng babala mula sa libingan. Sa sumunod na mga gabi, nagsimulang maramdaman ng grupo ang kakaibang presensya. May mga bulong silang naririnig mula sa dagat na tila may nag-aawit ng malungkot na melodiya, isang awit na nakakapangilabot. Ang mga ilaw sa bahay ay nagsimulang mag-flicker at ang temperatura ay bumababa ng husto na tila may isang malamig na kamay ang dumadaan
Si Sarah ay madalas na nakakakita ng mga anino na dumadaan sa mga pasilyo at minsan ay nakikita niya ang isang babae na nakatayo sa balkonahe, nakatingin sa dagat na tila naghihintay. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Nararamdaman ko siya. Bulong ni Sarah kay Sofia isang gabi. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Ang babae sa sulat, si Catalina. Siya ang nagbabantay sa barko at galit siya. Gusto niya ang kanyang mga gamit. Si Leo naman ay tila nababaliw sa paghahanap ng ginto. Madalas siyang lumabas sa gabi, dala ang kanyang diving gear at lumalangoy patungo sa lugar kung saan lumubog ang barko. Ang kanyang mga mata ay naging malalim at walang buhay at ang kanyang balat ay naging maputla na tila unti-unti siyang nagiging bahagi ng dagat. Ang kanyang mga galaw ay naging mas mabagal at ang kanyang boses ay naging mas mahina. Isang gabi, habang natutulog ang lahat, nagising si Clara sa isang kakaibang tunog. Ito ay parang pagkaluskos ng mga dahon at pagaspas ng tubig, ngunit mas malakas at may kasamang malalim na pag-awit na nakakapangilabot na tila nagmumula sa ilalim ng dagat. Paglabas niya ng kanyang silid, nakita niya si Leo na naglalakad palabas ng bahay papunta sa dalampasigan. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa dagat at ang kanyang mga galaw ay tila hindi kanya, na tila may nagtutulak sa kanya. Sinundan siya ni Clara kasama si Ben at Sarah na nagising din. Nakita nila si Leo na lumalakad sa tubig papalayo sa dalampasigan. Ang tubig ay umaabot na sa kanyang baywang, ngunit patuloy pa rin siya sa paglalakad na tila walang nararamdaman at ang kanyang mga mata ay nakapako sa isang bagay na hindi nila nakikita. "Leo, saan ka pupunta?" Sigaw ni Clara. Ang kanyang boses ay puno ng takot. "Bumalik ka dito. Delikado yan." Ngunit hindi siya sumasagot. Patuloy lang siya sa paglakad na tila may sumusunod sa isang hindi nakikitang tawag, isang tawag na tila kumukurot sa kanyang kaluluwa. Biglang lumabas mula sa ilalim ng tubig ang isang pikura. Ito ay isang babae, nakasuot ng lumang puting damit. Ang kanyang buhok ay mahaba at lumulutang sa tubig na tila damong dagat. Ang kanyang mga mata ay walang buhay at ang kanyang balat ay maputla na tila matagal nang nakalubog sa dagat. Ito ang espiritu ng isang babae na nalunod sa perlas ng silangan, si Catalina, na tila naghahanap ng kasama sa kanyang walang hanggang pag-iisa. Ang espiritu ay lumapit kay Leo at hinawakan ang kanyang kamay. Ang mga mata ni Leo ay tila nabuhay, ngunit hindi ito ang kanyang sariling buhay. Ito ay ang buhay ng espiritu na kumukontrol sa kanya at ang kanyang ngiti ay hindi na kanya kundi isang ngiti ng kasamaan na tila nagpapahayag ng pagkapanalo. "Leo, huwag!" sigaw ni Sarah na nakaramdam ng matinding takot at pakiramdam ng pagkabigla. "Huwag kang sumama sa kanya." Sinubukan nilang lapitan si Leo, ngunit ang espiritu ay naglabas ng isang nakakatakot na tunog, isang halo ng pag-iyak at pagtawa na nagpatigil sa kanila. Ang tunog ay tila tumagos
sa kanilang utak na nagdulot ng matinding sakit na parang may pumipiga sa kanilang puso at nagpapamanhid sa kanilang mga pandinig. Ang espiritu ay dahan-dahang hinihila si Leo patungo sa ilalim ng dagat, patungo sa lumubog na barko. Ang tubig ay unti-unting lumalamon sa kanila at ang kanilang mga katawan ay unti-unting nawawala sa paningin. Kailangan nating gawin ang isang bagay. Sigaw ni Ben, ang kanyang mukha ay puno ng desperasyon. Hindi natin siya pwedeng iwanan. Naalala ni Clara ang sinabi ni Lolo Pilo. Ang dagat ay may sariling mga lihim at ang mga lihim na iyon ay dapat na manatiling nakatago. Ang tanging paraan upang mailigtas si Leo ay ang ibalik ang mga bagay na kanyang kinuha sa barko. Sa desperasyon, kinuha ni Clara ang kahon na natagpuan ni Leo, ang kompas, ang singsing at ang sulat. Sumisid siya sa tubig kasama si Ben na sumunod sa kanya. Dala ang flashlight ng kanyang telepono. Ang tubig ay malamig at madilim at ang presensya ng espiritu ay lalong lumakas. Nakita nila ang lumubog na barko sa ilalim ng dagat na tila isang dambana ng mga nalunod na kaluluwa at ang mga anino ng mga nalunod na mangingisda ay tila gumagala sa paligid. Nang makalapit sila sa barko, nakita nila si Leo na halos malunod na at ang espiritu ay nakangiti. Ang kanyang mga mata ay puno ng kasamaan. Ibinato ni Clara ang kahon sa barko at agad na bumalik sa ibabaw ng tubig habang hinihila ni Ben si Leo. Nang hawakan ng kahon ng barko, ang espiritu ay napasigaw, isang tunog na nagpatili sa mga paniki at nagpabago sa ihip ng hangin. Ito ay tunog ng matinding sakit at pagkatalo na tila nagmumula sa kailaliman ng dagat. Ang espiritu ay nagsimulang mag-iba ng anyo. Ang kanyang balat ay nagbalat at ang kanyang mahabang buhok ay unti-unting nawala. Ang kanyang anyo ay naging isang anino at unti-unting naglaho sa ilalim ng dagat na tila bumalik sa kanyang pahingahan. Agad nilang hinila si Leo pabalik sa dalampasigan. Siya ay walang malay, ngunit humihinga. Ang kanyang balat ay maputla pa rin, ngunit ang kanyang mga mata ay unti-unting bumalik sa normal. Ang kanilang summer getaway ay nauwi sa isang bangungot na hindi nila malilimutan. Ngunit ang horror ay hindi nagtapos doon. Ang dagat ay may mas malalim pang lihim na naghihintay at ang kanilang paglalakbay ay hindi pa tapos. Pagkatapos ng kanilang nakakapanindig balahibong karanasan sa San Roque, ang grupo ay nagpasya na umuwi. Ang kanilang mga puso ay puno ng takot at ang kanilang mga isip ay puno ng mga imahe ng espiritu. Ngunit habang binabagtas nila ang dagat, biglang bumaba ang isang makapal na hamog na tila isang pader at ang kanilang bangka ay tila nawalan ng direksyon. Ang kompas na natagpuan ni Leo ay tila umiikot ng walang kontrol at ang kanilang GPS ay nawalan ng signal na tila may isang hindi nakikitang puwersa ang nagpapalit ng kanilang direksyon. Nawawala tayo, bulong ni Ben. Ang kanyang mukha ay namumutla at puno ng takot. Hindi ko na makita ang anumang palatandaan. Hindi tayo nawawala, sabi ni Sarah. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa hamog na tila nakikita niya
ang di nakikita. May nagtutulak sa atin. Papunta tayo sa isang lugar. Isang lugar na matagal nang naghihintay sa atin. Pagkatapos ng ilang oras ng paglalakbay, sa gitna ng makapal na hamog na tila walang katapusan, biglang lumabas sa kanilang harapan ang isang isla. Ito ay isang maliit na isla na puno ng matatayog na puno at malalim na gubat. Ang dalampasigan nito ay may puting buhangin, ngunit may kakaibang katahimikan sa paligid na tila walang anumang buhay. Ang mga puno ay tila nakatitig sa kanila at ang hangin ay may dalang kakaibang bigat. "Anong isla to?" tanong ni Clara. Ang kanyang boses ay nanginginig. "Wala to sa mapa. Hindi ko pa nakita ang isla na to sa anumang mapa ng Pilipinas. Ito ang isla ng mga kaluluwang naligaw," bulong ni Sarah. Ang kanyang mga mata ay puno ng kaalaman na tila hindi sa kanya. Dito nagtatapos ang mga kaluluwa ng mga nalunod sa dagat. Dito sila naghihintay ng kanilang kapayapaan o ng kanilang paghihiganti. Nang makalapit sila sa dalampasigan, nakita nilang may mga lumang bangka na nakasadsad sa buhangin na tila matagal nang nandoon at halos nabubulok na. Ang mga bangka ay puno ng lumot at alikabok at ang kanilang mga layag ay punit-punit na tila nasira sa isang malakas na bagyo. Ang tanawin ay tila isang sementeryo ng mga bangka. Pagbaba nila mula sa bangka, bumungad sa kanila ang amoy ng lumang dagat at bulok na kahoy na may halong amoy ng lupa at lumot. Ang hangin ay malamig at may dalang kakaibang bigat na tila may mga hindi nakikitang nilalang ang gumagala. Ang mga puno ay matatayog at siksikan na tila nagtatago ng isang bagay at ang mga ugat nito ay kumakalat sa lupa na tila mga kamay na humahawak. "Kailangan nating maghanap ng tulong," sabi ni Leo. Ang kanyang boses ay pilit na matapang, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng takot. "Baka may nakatira dito. Hindi tayo pwedeng manatili dito." Ngunit habang naglalakad sila sa gubat, nagsimulang maramdaman nila ang kakaibang presensya. May mga bulong silang naririnig mula sa mga puno na tila may nag-uusap sa lumang lengguwahe, na tila nagrereklamo o nagpapahayag ng galit. Ang mga anino ay nagsimulang gumalaw sa gilid ng kanilang paningin, na tila may nagtatago at ang mga dahon ay tila gumagalaw ng walang hangin. Si Sarah ay madalas na nakakakita ng mga figura na dumadaan sa mga puno, mga figura na may mga mata na walang buhay at ang kanilang mga katawan ay tila lumulutang. Ito ang mga kaluluwa ng mga nalunod sa dagat na tila naghahanap ng kasama o ng kanilang mga kayamanan. "Hindi tayo nag-iisa dito," bulong ni Sarah. Ang kanyang boses ay nanginginig. "Marami sila at galit sila. Galit sila sa sino mang mangahas na galawin ang kanilang pahingahan." Habang lumalalim ang gabi, nagsimulang magbago ang ihip ng hangin. Ang mga bulong ay naging mas malinaw at ang mga anino ay naging mas agresibo. Nagsimulang magpakita ang mga multo ng mga mangingisda na may mga mata na puno ng paghihinagpis at galit. Sila ay tila naghahanap ng isang bagay o isang tao at ang kanilang mga kamay ay nakalahad na tila gustong hilahin sila. Isang gabi, habang nagpapahinga sila sa gitna ng gubat na tila walang anumang proteksyon,
biglang lumabas mula sa dilim ang isang multo ng isang matandang mangingisda. Ang kanyang mga mata ay walang buhay at ang kanyang mga kamay ay nakalahad na tila may gustong kunin at ang kanyang bibig ay nakanganga na tila sumisigaw ng walang tunog. Nasaan ang kayamanan? Bulong ng multo, ang kanyang boses ay malalim at nakakatakot na tila nagmumula sa kailaliman ng dagat. Nasaan ang perlas ng silangan? Ibalik ninyo ang aming kayamanan. Nagulat ang grupo. Wala kaming alam sa perlas ng silangan. Sigaw ni Leo, ang kanyang boses ay puno ng takot. Ibinalik na namin ang mga gamit. Ngunit hindi nakikinig ang multo. Sinimulan nitong hilahin si Leo na tila gustong dalhin siya sa ilalim ng dagat at ang kanyang mga kamay ay tila yelo. Kailangan nating gawin ang isang bagay. Sigaw ni Clara, ang kanyang mukha ay puno ng desperasyon. Hindi natin siya pwedeng iwanan. Naalala ni Sofia ang sinabi ni Lolo Pilo. Ang dagat ay may sariling mga lihim at ang mga lihim na iyon ay dapat na manatiling nakatago. Ang tanging paraan upang mailigtas si Leo ay ang ibalik ang kayamanan ng perlas ng silangan sa dagat. Ngunit wala na sa kanila ang mga bagay na natagpuan ni Leo. Biglang naalala ni Sarah ang isang lumang kwento na narinig niya mula sa kanyang lola. Ang isla ng mga kaluluwang naligaw ay pinamumunuan ng isang sinaunang diwata ng dagat, isang nilalang na nagbabantay sa mga kaluluwa ng mga nalunod. Ang diwata ay hindi masama, ngunit siya ay naghahanap ng kapayapaan para sa mga kaluluwang naligaw. Kailangan nating hanapin ang diwata ng dagat. Sigaw ni Sarah, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Siya lang ang makakatulong sa atin. Siya ang tagapagbantay ng isla. Sa tulong ni Sarah na may likas na koneksyon sa mga di nakikita, naglakad sila patungo sa pinakamataas na bahagi ng isla. Ang daan ay madilim at puno ng mga kakaibang halaman. At ang mga ugat ng puno ay tila mga ahas na humahawak sa kanilang mga paa. Ang mga bulong ng mga multo ay lalong lumakas. At ang mga anino ay lalong naging agresibo na tila sinusubukan silang pigilan. Nang makarating sila sa tuktok ng isla, bumungad sa kanila ang isang lumang dambana na gawa sa mga bato at koral na tila matagal nang nandoon. Sa gitna ng dambana, nakatayo ang isang figura na may mahabang buhok na parang damong dagat at ang kanyang mga mata ay kumikinang sa dilim na tila mga bituin. Ang kanyang balat ay tila koral at ang kanyang boses ay tila huni ng alon. Ito ang diwata ng dagat. Bakit kayo narito? Tanong ng diwata. Ang kanyang boses ay malalim at puno ng karunungan na tila nagmumula sa kailaliman ng dagat. Alam kong may dala kayong kalungkutan mula sa dagat at may dala kayong sumpa mula sa mga nalunod. Ipinaliwanag ni Sofia ang kanilang karanasan sa perlas ng silangan at ang pagkuha ni Leo ng mga kayamanan. Ipinaliwanag din niya ang pagkawala ng mga bagay na iyon sa dagat at ang paghabol ng mga multo. Ang mga kayamanan ng perlas ng silangan ay dapat na manatili sa dagat, sabi ng diwata. Ang mga kaluluwang nalunod ay nagbabantay sa mga kayamanan na iyon at sila ay hindi magpapahinga hanggat hindi ito bumabalik.
kanilang kapayapaan ay nakasalalay sa pagbabalik ng mga bagay na kinuha. Sinabi ng diwata na ang tanging paraan upang mailigtas si Leo at makatakas sa isla ay ang ibalik ang kayamanan ng perlas ng silangan sa dagat. Ngunit dahil nawawala na ang mga ito, kailangan nilang mag-alay ng isang bagay na kasing halaga ng mga kayamanan. Isang bagay na may halaga sa kanilang mga puso. Ano ang iaalay namin? Tanong ni Leo. Ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Ano mang bagay, basta mailigtas lang kami. Ang isang alaala, sabi ng diwata, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanila. Ang isang alaala na mas mahalaga kaysa sa anumang ginto. Ang isang alaala na nagpapakita ng tunay na pag-ibig at sakripisyo. Isang alaala na may koneksyon sa dagat. Nagkatinginan ang grupo. Naalala ni Clara ang kanyang lola na laging nagbibigay sa kanya ng isang lumang kwintas na may isang maliit na perlas. Ito ay alaala ng kanyang lola na namatay sa dagat at ang perlas ay tila sumisimbolo sa kanyang pag-ibig. Ito, sabi ni Clara habang inilalabas ang kwintas. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ito ang iaalay ko. Ito ang alaala ng aking lola na nalunod sa dagat. Ito ang aking pag-ibig at sakripisyo. Sana ay magbigay ito ng kapayapaan sa mga kaluluwang naligaw. Kinuha ng diwata ang kwintas at inilagay ito sa dambana. Ang kwintas ay kumikinang at ang liwanag nito ay kumalat sa buong isla na tila isang ilaw na nagbibigay ng kapayapaan. Ang mga bulong ng mga multo ay unti-unting nawala at ang mga anino ay naglaho na tila bumalik sa kanilang pahingahan. Ang hangin ay naging mas malamig ngunit may dalang kapayapaan na tila nagbibigay ng huling paalam. Ang mga kaluluwa ay nagpapahinga na. Sabi ng diwata, ang kanyang boses ay puno ng kapayapaan. Ang inyong sakripisyo ay nagbigay sa kanila ng kapayapaan. Maaari na kayong umalis, ngunit tandaan, ang dagat ay may sariling mga lihim at ang mga lihim na iyon ay dapat na manatiling nakatago. Huwag na kayong bumalik sa mga lugar na hindi ninyo nauunawaan. Dahan-dahang lumakad ang grupo patungo sa dalampasigan. Ang hamog ay unti-unting nawala at ang araw ay sumikat sa kanilang harapan na tila nagbibigay ng bagong pag-asa. Nakita nila ang kanilang bangka na tila naghihintay sa kanila at ang dagat ay payapa. Umalis sila sa isla ng mga kaluluwang naligaw. Dala ang mga aral at mga takot na hindi na kailanman mabubura sa kanilang isip. Ang San Roque at ang isla ng mga kaluluwang naligaw ay hindi lamang mga lugar. Ang mga ito ay mga lugar kung saan ang mga pader sa pagitan ng mundo ng mga buhay at ng mundo ng mga di nakikita ay manipis, at kung saan ang mga kwento ng lagim ay hindi lamang mga kwento kundi mga katotohanan na naghihintay na matuklasan o sadyang nagtatago sa dilim. At habang naglalayag sila palayo sa bawat pag-alon ng dagat, naramdaman nila ang isang malamig na simoy ng hangin na tila nagpapaalala sa kanila na ang mundo ay puno ng mga lihim at ang ilang lihim ay mas mabuting manatiling nakatago.
Ang kanilang paglalakbay ay nagtapos, ngunit ang bangungot ay nagsisimula pa lamang. Ang dagat ay may sariling mga lihim at ang mga lihim na iyon ay laging naghihintay ng tamang pagkakataon upang magpakita. Ang mga hiwaga sa dagat ay mananatiling hiwaga at ang kanilang karanasan ay magiging isang paalala ng kapangyarihan ng di nakikita.